Good morning everyone! Sa video natin today, pag-uusapan natin ng isang bagay na sobrang useful sa totoong buhay. Ito ay ang financial literacy. Kung lagi kang nauubusan ng allowance, ikaw to. Kung gusto mong makaipon, ikaw rin to. At kung gusto mong hindi ka laging baon sa utang, well, perfect ang vlog na to para sa'yo. Financial literacy means marunong ka sa pera, hindi lang sa paggastos kundi pati sa pag-budget, pag-ipon, pag-invest. Yes, kahit students pwede, pag-control sa wants at pag-handle ng utang. Hindi mo kailangan maging accountant para maging financially literate, kailangan mong maging aware at disciplined. Let's be real, ito ang usual problems natin. Nauubusan agad ng allowance kahit kalagitnaan pa ng week. Napabili ng kailangan dahil sell daw. Daily milk tea equals weekly wallet empty. Walang ipon kahit may plano. Baon sa utang kay mama, papa, friend o kapitbahay. Kahit student, pwede ka kumita. For example, selling baked goods or snacks, online selling, editing services, TikTok, YouTube mini vlogs, art commissions, and tutoring younger students. Importante ito kasi habang maaga pa, natututunan mo ng kontrolin ang pera mo. Hindi yung pera ang kumukontrol sa'yo. Ang pag-iipon ay hindi lang para sa may trabaho. Kahit estudyante, pwede ka nang mag-ipon. Tandaan, save before you spend, not spend before you save. Importante ring malaman ang pagkakaiba ng needs at wants. Needs, mga bagay na kailangan para mabuhay tulad ng pagkain, edukasyon. Ang wants naman ay mga bagay na gusto lang tulad ng gadgets o branded items. Hindi masama ang wants pero dapat inuuna natin ang needs. Dapat ring may apply mo ang smart spending. Bago pumili, tanungin ang sarili, kailangan mo pa ito? May mas murang option ba o makakatulong ba ito sa akin? Ang tamang pag-manage ng pera ay nagsisimula sa pagpaplano. Alamin kung magkano ang pera mo at kung saan ito dapat mapunta. Kapag may plano, mas iwas sa gastos na hindi naman kailangan. Isa sa pinakamahalagang aral ng financial literacy ay ang pag-iwas sa utang. Kung hindi kayang bayaran, mas mabuting huwag na lang bumili. Ang utang ay maaaring maging problema kapag hindi napag-isipan. Disiplina ang susi sa financial success. Hindi lahat ng nakikita ay dapat bilhin. Ang tunay na yaman ay kakayahang maghintay, mag-isip bago gumasto. Sa huli, ang financial literacy ay isang life skill. Kapag maaga nating itong natututunan, mas magiging handa tayo sa hinaharap. Tandaan, hindi sukatan ng tagumpay ang dami ng pera, kundi kung paano mo ito pinapahalagahan at ginagamit.